ano ang mangyayari sa ating mundo kung magaganap ang nuclear war. Totoo nga bang bilyong-bilyong mga tao ang mamamatay dahil po sa digmaang ito? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Junjun, nagbabalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong topic na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Malakas ang agam-agam ngayon mga sangkay na pwedeng mangyari anumang oras ang nuclear war na ikinakatakot mga sangkay ng maraming mga analyst tungkol po sa nangyayari sa ating mundo. Kapansin-pansin ngayon mga sangkay ang paghahanda ng napakaraming mga bansa pagdating po sa kanilang mga sandatahan. Ang mga superpower ng mga bansa ngayon kasi naghahanda na po at nagpapalakas ng kanilang sandatahan na tila baga may alam po sila na paparating na digmaan. Kagaya po ng North Korea mga sangkay, madalas po natin nakikita na nag-show of force o nagpapakita po ng kanilang malalakas na pandigma. Nilalabas po nila ang mga sandata nila na kaya pong tumapat umano sa bansang Amerika at South Korea at iba pang mga bansa. Ang mga nuklear ng North Korea ay ipinapakita po ng kanilang leader na diktador na si Kim Jong-un upang maging babala sa bansang Amerika na kung sakaling mauulit na naman ang digmaan kagaya po nung nangyari ang Korean War, may pangtapat na po ang North Korea. Ganun din po ang China mga sangkay. Kadalasan nakikita po natin na nag-show of force o nagpapakita po ng puwersa itong bansang China. Inilalabas po ng China ang kanilang mga kagamitang pandigma, mga advance na mga gamit mga sangkay na kaya pong tumapat sa kanilang mga makakalabang bansa. Pinapakita po nila ang napakaraming bilang ng mga kasundaluhan sa kakalsadahan na nagpaparada na animoy pwedeng mangyari nga ang ikatlong digmaang pandaigdigan at anumang oras pwede nilang isaba itong napakarami nilang kasundaluhan. Ang bansang China mga sangkay ngayon ang may pinakamaraming mga pandigma himpapawid ayon po sa report na nalagpasan na nga daw po nila ang bansang Amerika pagdating po sa kanilang Air Force. Ipinapakita mga sangkay na ibang-iba na po ang China ngayon kumpara noong World War II. Kung babalikan po kasi natin ang kasaysayan, ang bansang China noong ikalawang digmaang pandaigdigan ay kahalintulad din po ang nangyari sa Pilipinas. Pinahirapan po sila ng mga Hapon. At ngayon mga sangkay ay may mabagsik na pong sandatahan na makikita po natin mga sangkay sa kanilang parada na napakaraming mga mandirigma at kagamitang pandigma bilang babala sa bansang Amerika at NATO na kaya po nilang tumapat at kaya po nilang makipagdigma anumang oras. Ilan lamang po mga sangkay ang mga nabanggit natin na mga bansa na may mga nuclear. Ayon po sa mga eksperto mga sangkay, ang pagkakaroon ng nuclear war or all-out nuclear war ay magmimitsa ng pagkamatay ng mahigit 5 bilyong mga tao sa buong mundo. Ayon po yan sa pag-aaral. Kung mangyayari di umano, mga sangkay, itong nuclear war, matindi po ang sasapitin ng ating mundo. Tinawag po nila itong catastrophic na ibig sabihin, malala po ang mangyayari sa ating planeta at sa sangkatauhan kung magaganap itong nuclear war. According to the study, a nuclear blast would cause worldwide famine. Magkakaroon daw po ng matitinding gutom sa buong mundo at kahirapan ng lahat ng tao. Dahil maging ang kalikasan natin ay unang-unang maaapektuhan maliban po sa biglaang pagpanaw ng maraming mga tao, mga sangkay, o milyong-milyong tao. Sa una pa lamang po na pagputok ng isang nuclear war, sa una pa lamang po na pagputok ng isang nuclear, ang magiging epekto nito mga sangkay sa ating planeta ay malala. Kagaya na lamang po ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng karamdaman na hahantong sa pagkawala ng buhay ng isang tao. Ang kalikasan na mawawasak dahil po sa nuclear ay magiging malaking problema sa buong mundo. Alam po natin mga sangkay na lahat po ng pinagkukunan natin ng source, lalong-lalo na po sa pagkain, ay mula po sa ating kalikasan sapagkat yan ay binigay sa atin ng Panginoon upang magkaroon po ng makakain
ang bawat tao. Subalit kung mawawasak po ito dahil po sa isang nuclear, ayon po sa isang pag-aaral, mahigit 5 bilyong tao ang papanaw dahil po sa digmaang nuclear war. It would be a global catastrophe for food security. Wala na pong mahahanap daw ang mga tao na pagkain kung magaganap ang all-out nuclear war. Magiging miserable ang kalagayan ng sangkatauhan. Katakot-takot na kalagayan ng mga sangkay na hindi po natin mai-imagine kung papaano po ito nangyari sa ating mundo. Kung malala po ang nangyari noong World War I at World War II, ang paparating na World War III na magiging isang nuclear war ay isa pong katakot-takot na magaganap sa ating mundo na hindi pa po nararanasan ito ng ating planeta sa kasaysayan ng ating mundo. Ang isang nuclear pa lamang, mga sangkay, ay kaya na pong magbura ng isang malaking syudad. Papaano na lamang, mga sangkay, kung itong napakaraming mga nuclear, o libo-libong mga nuclear ngayon, mga sangkay, na nagawa na po ng mga superpower na bansa, magliparan at bumagsak sa kalupaan. Just imagine, mga sangkay, kung gaano kalala ang magiging dulot nito sa maraming lugar sa ating planeta. Nasa siyam, mga sangkay, na mga bansa ang mayroong nuclear sa panahon natin ngayon. Ang North Korea, mayroon pong 30 nuclear. Ang Israel ay mayroon pong 90 na mga nuclear. Ang India na mayroon pong 164 na mga nuclear. Ang Pakistan na mayroon pong 170 na mga nuclear. Ang United Kingdom ay mayroon pong 225 na mga nuclear. Ang France ay mayroon pong 290 na mga nuclear. Ang China ay mayroon pong 410 na mga nuclear. Ang United States of America mayroon pong 5,224 na mga nuclear. At ang Russia, mga sangkay, ang number 1 na mayroon pong 5,889 na mga nuclear. Na ayon po sa report, mga sangkay, itong Russia, anumang oras ay pwedeng magpalipad ng kanilang mga nuclear. Kung papansinin niyo po, itong si Putin, ang presidente po ng bansang Russia, palagi pong may dalang briefcase. At ayon po sa mga eksperto, mga sangkay, ang nilalaman daw po neto ay pindutan, mga sangkay, isang remote ng nuclear na sa isang pindut lamang, mga sangkay, ang mga nuclear ng Russia ay lilipad patungo po sa mga target na mga lokasyon. So ganito po karami ang mga nuclear sa buong mundo. Libu-libong mga nuclear. Ganyan po kadelikado ang magiging sitwasyon ng ating mundo kung sakaling magaganap ang nuclear war. Kaya hindi po malabo, mga sangkay, ang sinasabi ng mga eksperto sa kanilang pag-aaral na 5 billion mahigit ang papanaw kung sakaling mangyayari ang nuclear war. Subalit sa Biblia, mga sangkay, sobrang detalyado ang nakasaad dito na magaganap po muna, mga sangkay, yung mga sigalot ng mga bansa bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon, na nangyayari po mismo ito sa panahon natin ngayon na posible pang humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Ayon po sa Matthew chapter 24 verse 6 hanggang 8, nakakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon pagkamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Klarong-klaro po ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay. Isang patunay na habang nagaganap itong mga sigalot ng mga bansa sa ating mundo, pinapatunayan, mga sangkay, ng Biblia na lahat ng mga propesiya na nakasulat dito ay totoo. Ang sumunod na bersikulo sa Matthew chapter 24 verse 7, sinasabi po dito, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. At sa verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia na magaganap po muna itong mga sigalot na mga bansa o maglalaban-laban po muna itong mga bansa bago dumating ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang tanong dito, mga sangkay, bahagi kaya ng propesiyang ito ang pagputok ng nuclear war sa ating mundo? Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po kayo. Mga sangkay, huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.